Yun guys, part 2 dun sa tips para sa mga magulang. Tips sa magulang para sa kanilang mga anak, sa ating mga anak guys. Nabanggit ko doon sa una kong content na huwag nating hahayaan na maging spoil yung ating mga anak, or huwag nating i-spoilin ang ating mga anak sa mga bagay-bagay na wala namang kwenta or parang hindi naman worth, di ba? At pag mali ang anak natin, dapat talagang mali. Huwag natin kukonsintihin. Oo, mahal natin ang ating mga anak. Gusto natin yung the best para sa kanila. Walang magulang na hindi yan ang hangad ang the best. Para maging the best yung ating mga anak, hindi lang sa mga material na bagay lagi siyang best. Best yung mga damit, best yung mga ano ganito. Higit lahat dapat maging the best yung ating mga anak sa attitude, sa values. Mahirap man o mayaman, dapat marunong siya, maging adjustable siya. Kasi pag nagkamali ang ating anak, sa mga school, siyempre, usually normal yung mga bata na nagiging makulit, nagkamali, nananakit. Pag may kasalanan yung mga anak natin, itama natin sa tamang proseso yan. Hindi yung mali na nga yung anak mo, ipagtatanggol mo pa siya na lalo lang siyang maano. Kasi pag ganun ang ganun yung ginawa natin guys, alam naman natin, di ba? Lalaki yung mga anak nating bully. Walang respeto sa kapwa. Tingin niya sarili, entitled siya sa lahat ng bagay. Hindi siya marunong rumispeto sa kapwa. Magiging bossy siya. Kahit mismo sa ating mga magulang niya, hindi na tayo re-respetuhin. O sa tumanggi tayo sa gusto nila, na hindi na natin sila natulungan kasi nakikita nila natin na mali na. So, kailan pa huli na yun, di ba? So, yun guys, na kahit tayo mismong mga magulang, darating ang panahon na tayo rin yung hindi nila re-respetuhin. Tayo rin yung kanilang sasaktan na rin. Kasi yun nakukuha lahat nila yung gusto nila. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga kabataan ngayon na lagi sinasabi bakit kayo napariwara. Kasi pamilya namin ganito. Walang perpektong pamilya, walang perpektong magulang. Nasa tao yun, nasa mindset ng tao yun. Diba? Kung hindi perpekto yung pamilya natin kinagisnan, tayo sarili natin gawin natin ito at least kahit pa paano, di ba? Hindi naging maganda yung ano natin, baguhin natin sarili natin. Pag dumating yung sa ano natin, na dumating sa buhay natin yung ano, ganitong mga pagkakataon, at least hindi na natin yung iulitin yung pagkakamaling yun. Kaya ngayon pa lang, hubugin natin yung ating mga anak para sila maging mabuting tao, maging mabuting mamamayan, di ba? Na makakatulong, hindi makakapirwisyo pa. Ganon. Kasi hindi ko naman sinasabi ako perfecto ako yung mga anak ko, hindi. Ang point ko lang in general, kaya may mga bullying bata dahil na rin yan sa ating mga magulang. Dahil yung mali, pagtatakpan natin, babayaran natin para lang, alam mo yun, yung may pangalan, ganito ganyan, protection ng pamilya nila. Hindi ho dapat yun. Pag nagkamali anak natin, mayaman man o tayo mahirap, bigay ang karampatang punishment doon na ang magiging resulta is sa ikabubuti din ng anak natin. Diba? Ako, sa experience ko bilang magulang, ng teenager yung mga anak ko, elementary, mga anak ko nabubuli. Dahil ang mga anak ko, mga ano lang yan hindi sila masyadong ano sa school. Kumbaga, sabi nga may mga sarili silang mundo. Kumbaga ang mga anak ko kasi ng mga bata sila. Hindi sila agad yung nag-aano, parang lagi sila nakikiramdam, parang ako nun. So may mga time na dumating sa punto yung isang anak ko ayaw nang pumasok. Kasi daming dahilan nun. So 3 days hindi siya pumasok. Nagpunta na ako sa school. Yun pala may problema, nabubuli siya. Oh, 'di ba? Kinausap ko yung teacher, sabi ko, "Teacher, hayaan niyo po akong magsalita sa harapan ng mga estudyante mo para maintindihan nila kung ano talaga yung kahulugan ng pinagagawa nila sa anak ko." Ganun yun, guys. Kaya sabi ko, kung may mali ang anak ko, hindi dapat ninyong anuhin yan. Isumbong niyo sa teacher at yung teacher ang magpaparating sa akin kung ano yung ginagawang mali ng anak ko. Hindi kayo. Ha?
anak ko nagpunta sa school para mag-aral. Kayo, bakit kayo nandito sa school? Para mambuli? Para mang-asar? Hindi kayo dapat dito. Ikaw kako, may isang estudyante yun ng bully, anak pa ng guidance counselor. Kaya sabi ko dun sa batang yun, magulang mo guidance counselor dito, pero ikaw hindi kanya mag-guide sa kabutihang asal. O di ba? Di ba guys? Ganun yun guys eh. Kaya kung ano man yung ano ng mga anak natin, tayo magulang ang naaapektuhan. Tayo yung naaano na anong klaseng pagpapalaki, di ba guys? So, ganun yun guys. Kaya tayong mga magulang hanggat maaari. Pag mali ang mga anak natin, mali. Mali dapat nating itama. Hindi yung mali, pagtatapan natin para mas lalo pang maano yung mga anak natin. So yun lang guys. Ano yun natin yung mga anak natin. Huwag nating susundin sa mga kapritsyo nila. Case to case basis po yan kung paano natin susundin at hindi dapat. At lagi natin ipaintindi pag hindi natin sila sinunod, mayroong kaakibat doon na paliwanag lalo sa mga bata pa. Bakit hindi yan binili? Kasi hindi mo yan magagamit. Isang araw lang yan tapos wala na. Mga ganon. Ini-explain ko yan sa mga anak ko noong panahon na mga bata pa sila. Bakit napapalo? Anong kasalanan? Ganon yun. Kasi hindi pwede yung palo lang tayo ng palo. 'Di ba? Bawal lang tayo ng bawal na hindi naiintindihan ng anak natin. Bakit bawal? Bakit anong ginawa ko? Tatanim sa utak nila yung walang explanation. Kaya patuloy pa rin nila yung uulit-ulitin kasi wala tayo explanation bakit pinagbabawal natin yung mga bagay. So, kailangan ng mga bata kasi ngayon, laging may paliwanag talaga sa kanila. Kasi lalo ngayong panahon ngayon, puro gadget sila guys, di ba? So, yun lang guys sa ating mga tips para sa ating mga anak. Ako hindi ako perpekto dahil wala naman talagang perpekto. Basta ang alam ko lang pag mali. Ano ko yung tamang, alam kong tama para sa mga anak ko. So yun guys, thank you for watching. If you like this video, please share and follow for more. Bye bye!